Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat for our second reading of the day. Pangalawa na po ito for the day. Ayan, tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin ngayon for our second reading of the day. Kanina po naglabas na po ako ng first reading. I hope na mapanood nyo muna po yun bago po kayo dito lumipat or tumalon sa ating second reading of the day today. Yan. Okay. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Palasahin din po natin ito maigi. Ayan. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Sa nakikita ko po, may nakikita po ako ditong rebellion. May tao pong gusto lang magrebelde o gusto lang po niya talagang pasakitan ka. Dahil po nagre-rebelde po siya. Gusto niya pong bisitin ka, magalit ka, rebelde lang po talaga. Sinasadya niya po or sinadya niya pong masaktan ka kasi po nagre-rebelde po ito sa'yo. Ayan Ay, nako. Ang pagre-rebelde, kala niya ikaw ang mapapasama. Siya po ang mapapasama. Ay. Alam niyo po itong taong to, hanggang ganyan po siya. Hanggang yan po ang ginagawa niya sa sarili niya. Talagang hindi po siya aayos, Nagre-rebelde siya, siya na nga yung selfish, siya yung seloso, siya yung maraming insecurity, seloso or selosa, siya po yung maraming insecurities sa buhay niya, Sa totoo lang, sa dami po ng insecurities nito, hindi na po niya mabilang kung ano man po, Pero ayan po ang nakikita ko, sobrang saklap po ng nangyayari sa kanya sa ngayon, There is lack of resources, very unstable po ang person na ito, Sa nakikita mo po dito, very, very unstable. Meron ako nakikitang hindi tama, sa nangyayari sa buhay niya ngayon. And pakiramdam ko po,
napakagulo ng buhay niya sa ngayon, no? Hindi din po maayos yung buhay niya. Magulong-magulo rin po siya sa ngayon, ano? Sa nakikita ko din po dito ay naiintriga rin po siya kung ano po ang nangyayari sa iyo ngayon. Naiintriga tong taong to, saan ka daw kumukuha ng lakas, no? Bakit kinakaya mo na nang wala siya? Saan ka daw po ba kumukuha ng pagkukuhanan ng sobrang strength, no? Sa totoo lang, hindi mo raw po alam kung ano po ang nangyayari sa kanya sa mga oras na to, pero siya po ay intrigang-intriga sa iyo, no? Bakit bigla kang tumahimik, wala siyang balita sa iyo, pero pagka naman po may balita siya sa iyo, o halimbawa nag-communicate ka, iisnabing ka ng taong to, i-reject ka, parang feeling mo ikaw lagi may kasalanan, parang lahat na napagsisisi nasa iyo. Ang hirap po niyang ispalengin, kasi nga po may pagre-rebelde, no? Siya po yung gumagawa niyan sa sarili niya. No, meron po ako nakikita rito ang head over heart, no? Ginagamit niya lang po yung kanyang utak, no? Ginagamit niya lang po yung kanyang utak para po, maipakita po sa'yo na sa totoo lang po ay hirap na hirap po siyang ipakita na ano po ba ang laman talaga ng kanyang puso, no? Kasi po ang laman po kasi ng kanyang puso ay iba sa laman ng kanyang utak. Yung utak niya po panay pagsisisi sa'yo, panay pambubisit, pero the truth is, hindi po ganun eh. Ang nakikita ko talagang magulo po ang taong ito. Hindi niya po alam kung papaano niya po isi-synchronize yung utak at isipan niya at puso niya, no? Kasi po most of the time, ang nakikita mo po palagi ay ang laman ng kanyang ulo. Kasi nga sa sobrang taas ng ego, ng pride, matindi pa po ito sa matindi, no? Kaya hindi mo po nakikita kung ano po yung kanyang nasa puso, no? Ang dami niya pong difficulties ngayon, doubts, lack of satisfaction. Siya po mismo ay hindi din naman satisfied sa buhay na meron siya ngayon, no? As a matter of fact, bisit na bisit din po ito sa buhay niya ngayon. Ang dami niya pong loss of opportunity, missed chance, no? Ang dami-dami niya pong hindi niya makita, no, kung bakit ganito yung nangyayari sa kanya. Nagrebelde siya, pero siya rin po ang naapektuhan ng sarili niyang pagre-rebelde, no? Siya rin po ang napasama sa kanyang pagre-rebelde. Yun po ang hindi maganda sa nakikita ko dito, kasi gustuhin po man niya na maayos siya, pero ang dami niya pong loss of opportunity, missed chance. Bakit? Kasi po sobra po ang pagre-rebelding ginawa niya na naapektuhan na po ang pagkatao niya sa harap ng maraming tao. Kaya hindi rin po ito makabalik sa iyo dahil po sa kahihiyan na din, no? Marami po siyang kahihiyan talaga, at yun po ay hindi niya po maiaalis, no? Meron po siya, ako lagi nakikita na self-centered po ang taong to, at saka naiinggit po or may pagsiselos kapag nakikitang umu-okay ka, umaayos ka nang wala siya, no? As a matter of fact, mas maayos ka nga po talaga pag wala ito, no? Kasi pagka ito nandyan, aawayin ka ng aawayin, maaapektuhan ka, no? Papalabasin ikaw lahat ng may kasalanan. Kaya mas maganda po kung ako sa'yo, mas magandang wala kayong communication at all. Bakit? Kasi po hindi kanyang tatantanan sa mga mai-issueng bagay. Ang dami niyang issues sa buhay na minsan nakakapagod din po talaga. Ay, nako. May emptiness and emotional loss, no? Sa totoo lang, may emptiness and emotional loss ako ditong nakikita at nararamdaman, no? Sa totoo lang, hindi ko pa alam kung ano ang gagawin nitong taong to kapag ikaw mismo po ay naka-move on na totally, no? Naka-move on na po ito totally, and sa nakikita ko po dito ay talagang hindi po maayos ang kanyang state of mind, ang kanyang yung pagre-rebelde niya po kasi ay sumobrang OA na po, no? Nakasira na po siya ng tiwala ng maraming tao, nakasira na po siya talaga ng
marami na po siyang nasira, no, na tiwala ng tao o tingin din mismo sa kanya ng tao. Napaka-impulsive po kasi ng ginawa niya. Sumusugod lang po siya. Marami nag-iimpluwensya sa kanyang mali. Pero sugod lang din po siya ng sugod, no? Wala po siyang pag-iisip, quick decision. Nagpapa-impluwensya pa po sa mga taong hindi okay. Tapos sa bandang huli magagalit, no? Lalabas yung anger and argument. Ikaw ang aawayin. Ikaw sa'yo galit. Ikaw na ang ano ba tong taong to? Ikaw sa huli siya ang biktima, no? Ikaw ang masama, no? Tapos ikaw naman maaapektuhan ka kasi ganun ang tingin sa'yo. Stop it po, no? You know better. Alam mo po kung ano po ang tama sa mali. Alam mo po kung asaan ka eh. Kung ano po yung iyong nakikita na nararamdaman. Alam mo pong tama yun, no? Pero wag ka pong magpadala sa kanya. Sometimes kasi dahil sa pagmamahal mo dito sa taong to, parang kino-question mo yung sarili mo, no? Yun po ang nakikita kong difference po dito. Sa totoo lang po, ang dami niya pong unresolved issues, no? Siya po mismo, ang daming unresolved issues, ang daming emotional baggage. Hindi po yan matatama, no? Talagang maling-mali po talaga sa nakikita ko. Napaka-greedy po ng taong ito, no? Possessive, guilt, greediness, greedy, no? Pero sa huli po, ikaw pa rin po yung talo, pakiramdam mo. Bakit? Kasi ikaw pa rin yung nagmamahal ng totoo. Samantalang sila ganyan na. Pero wala pa rin, no? Talo ka pa rin. At the end of the day, hindi mo pa rin po tinutulungan yung sarili mo, no? Kailangan mo po tulungan. Mabuti po yung iba dito, no? Tinulungan nila yung sarili nila, kakapakinig. Umayos po yung pakiramdam nila, no? Pero hanggang hindi mo po tutulungan ang sarili mo, wala pong mangyayari talaga, no? Lalo ka lang po niyang paiikutin at imamanipulate, no? So sabi ko nga po, hanggang kaya mong ituwid kung ano man yung direksyon na nakikita mong tama, doon ka po, no? Doon ka po, huwag ka pong magpadala dito kasi itong taong to ay greedy, no? Greediness, no? Talagang sarili lang po niya ang iniisip niya sa ngayon, no? Infatuation, meron siyang babae, no, o lalaki, meron siyang third party ngayon. This is an infatuation lamang, no? Hindi po ito infatuation lang po ito, at sa nakikita ko po ay hindi po niya tatamain talaga yung mga mali niya hanggang hindi po siya mismo ang nakaka-realize. Naghahanap po ito ng purpose at choices sa buhay hanggang hindi mo po ito tinuturuan ng leksyon, tinitiis, no? Hindi niya po makikita kung ano po yung tama sa kanya, no? May nakikita po ako ditong insecurity and nako, yung third party po ay insecure lamang sa inyo, no? Very, very insecure po sa inyo sa nakikita ko, at mas matitindi pa po ang insecurity niya sa mga susunod na panahon, no? Wala po panay doubts po ang nakikita ko sa kanya, panay doubts, lack of self-awareness, no? Sa nakikita ko po sa kanya, ay malalo pa po silang magkakagulo. Ayan, no? For your last card, may group conflict and magkikreate po ng frustration sa tao mo, no? Sa tao nyo, actually. Kaya sinasabi ko po sa iyo, ayan, no, hanggang kaya mo po, no, na itama pa, no, wag siyang intindihin, mag-focus ka muna sa sarili mo. Please do so, para po ma-realize niya, ano po ba yung talagang ang pagkukulang niya sa'yo, ano ba yung mali niya sa'yo, kasi hanggang hindi mo po nare-realize, yung gawin itong tiisin siya, lagi siya laman ng isip mo, lalo ka lang pong mamaliitin ng taong to at hindi niya po ma-realize yung worth mo, lalo lang po siyang magre-rebelde sa'yo at lalo lang po siyang mapapahamak kayong dalawa actually. Kaya learn to separate muna po yung sarili mo sa taong to, bigyan mo po ng time and space, no, kung kinakailangan, kaya yan po ang gagawin mo.
Okay? That's it for your second reading of the day. Siya po ang nagpahamak sa sarili niya sa kakarebelde niya sa'yo. Okay? So, for those of you nanonood po, no, can you give me a like and comment down below para naman po alam ko kung ano mga comments nyo po. And of course, no, sa aking mga ever loyal and solid Lady Elena friends, family, and subscribers, mahal na mahal ko po kayong lahat. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontakt. That's my only official and legit FB account. Ayan, pwede nyo po akong i-messenger dyan, no? At paki-follow nyo na rin po yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really love and be grateful for that. Dahil po, nag-iipon na po tayo para sa ating One Love a Day Christmas edition for our dear lolos and lolas. Ayan, ano? And thank you po for not skipping ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. And of course, ang lagi ko po sa inyong bilin is that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Kaya nga ito po, bumabawi po ako sa inyo dahil nagkasakit po ako dito. Kaya ngayon po, ayan, ang second na reading natin po for the day. No, I'll try to give you another one, but kung hindi po, tomorrow po, I will still give you another set of reading. Maraming salamat po sa inyong lahat. And I love you all from the bottom of my heart. God bless you all. And sabi ko nga po sa inyo, just live for today. Do 3 things that will make you happy for today. And kalimutan nyo muna po siya, okay? Gawin nyo muna po ay magpasaya kayo ng sarili nyo and sleep for tonight. And then tomorrow is another day. Do the same thing. And eventually po, mararamdaman nyo po na nakaka-survive ka na pala po. Okay? So, yan po ang aking bilis sa inyo. God bless you all. And I love you all from the bottom of my heart. Bye!